The Philippines is a country situated in the Far East. Like most other Southeast Asian nations, its population is growing fast. Yet this growth isn't isolated to the most recent years. Take the nation's most populous city, for example, Quezon City. It served as the Philippines' capital between the years 1948 until 1975. In 2015, its population reached 2.936 million. To help govern this increasing population and to provide an appropriate place for people to live, 8 residential subdivisions were developed by former Presidents Manuel L. Quezon, Elpidio Quirino, and Ramon Magsaysay. These subdivisions were called the Quezon City Project Areas and still exist today. They are places teeming with a mix of the country's rich and the country's poor. Buko po, naglalako po ako ng buko. Dito lang po, paikot-ikot lang po sa buong project po. Kailangan po natin magkaroon po ng pagkakakitaan, tsaka pagkain sa mga pamilya ko po. Mahirap po kay tutulak mo po pong karton po. Siyempre, yung paa mo po, lakad ka ng lakad. Kahit ano pong pasukay na ganito, minsan nagngangalakal pa yung iba, di ba? Nakikita niyo naman po. Tapos ganito, kung anong pagkakitaan po sa araw-araw. Kumita na ng pambiling bigas, pambiling ulam, at pambaon sa araw-araw ng mga anak. Ayun po, importante po. Kaya po ako magpapakandahirap maghanap buhay para sa kanila, sa asawa ko po. Mahirap ang kalagayan ngayon ng tao sa Pilipinas. Bagamat may mga ilan-ilan na nakakariwasa, pero mas lamang pa rin ang kahirapan. Whatever the condition of life they may find themselves in, one of the characteristics of many Filipinos is that they are religious. When Ferdinand Magellan discovered the Philippines in 1521, he brought with him the Catholic faith. In the following years, as the Philippines was colonized by Spain, the majority of Filipinos were converted to Catholicism. Protestantism was also introduced to the Philippines, this time in 1898, when Spain gave up control of the Philippines to the USA. Karamihan po sa mga Pilipino ngayon, yung sa kinagisnan po nilang relihiyon. Meron pa nga pong nagsasabi na pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Yun po yung parang pananaw nila, paninindigan nila. Despite this, there are many Filipinos leaving the Catholic faith, as well as the various Protestant denominations. Many of them are joining the Iglesia ni Cristo. Dati po akong Katoliko na yun, nagpa siyang mag-iglesia. Yung kaibigan po ng mama ko, niyaya niya po ako sa pagsamba. Parang nung time po na yun, meron din po akong problema. Hindi ko pa po alam yun kung sino yung Diyos na sinasampa ng iglesia po. Parang yun, sumama po ako sa pagsamba, nakita ko po yung pagkakaiba eh. Yung sa pag-upo pa lang, tahimik, hindi po yung nagkukwentuhan. Kukumpara ko naman po sa simbahan ng Katoliko nandoon, nagkukwentuhan po sila, okay lang po, yung ganun po. Yung po yung nakita ko rin pong pagkakaiba. Saka yung pagtuturo, kasi nakabase po sa Bible eh. Hindi po sila nakabase sa opinion po eh. Lahat po nakabase sa Biblia po. Yung po yung nakikita ko na hindi po sila nag-iimbento ng aral. Kaya parang sabi ko, totoo talaga to. Siguro ito na talaga yung totoong relihiyon. Sumasampalataya po sila sa aral. It is the teachings of the Iglesia ni Cristo that not only continues to garner more followers throughout the Philippines, but also continues to strengthen the faith of its members to face the various situations of the modern world. On December 23, 2017, the Executive Minister of the Iglesia ni Cristo, Brother Eduardo Manalo, visited the church's local congregation in Project 4 to once again teach what is written in the Bible. Pagka tayo nakalampas sa mga tukso, sa mga tentansyon sa buhay natin,
Nagawa natin yung pagbabagong buhay na hinahanap sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nakatitiyak tayo, gagantimpalaan tayo ng putong ng buhay. Kanino po yan ibibigay? Doon sa mga nagtagumpay sa kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Yan ang ating dapat na maisakatuparan. Dapat talaga nating magawa yung pagtitiis. Dapat talaga nating magawa yung pagtitiyaga. Kinakailangan talaga sa atin na tayo ay laging matatag at matibay sa ating pananampalataya para ang lahat ng mga bagay na ito na ating masasagupa ay ating malampasan at makarating tayo doon sa hangganan. Kaya kung merong napakahalaga na dapat magawa ang bawat isa sa atin, makumpleto natin ang ating takbuhin na kahit na anong pagsubok, kahit na anong suliranin, kahit na anong pag-uusig at anumang mga tiisin ang ating nasasagupa sa buhay na ito, ay mapagtagumpayan natin ang lahat ng yan para tayo makarating sa hangganan. One of the things that many have had to overcome when joining the Iglesia ni Cristo, especially in the Philippines, are the various misconceptions people have about the church. Natakot po akong mag-iglesia yun eh. Kahit na sinasama po ako sa pagsamba. Kasi yung mga naririnig ko po na mga balita na pag pumasok daw po sa Iglesia ni Cristo at hindi ka daw makasamba, eh magbabayad ka daw. May tao daw na pupunta sa bahay para maningil daw. Tapos meron pang, wag ka na mag-iglesia kasi iglesia ni Manalo lang yan, hindi naman totoong relihiyon yan. These are but some of the misconceptions others have spread about the Iglesia ni Cristo. Parang ako, naniniwala ka sa mga sabi-sabi. Pero nung pumasok na po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo, nagsuri na po ako, doon ko po napatunayan na mali po yung mga haka-haka, yung mga bali-balita nila tungkol sa Iglesia. After she realized that all the rumors she had heard about the Iglesia ni Cristo were false, Sister Lillian discovered what is really important to members of this church. Alam nyo, yung pagsunod, napakahalaga. Kaya yung mga kalooban ng Diyos na dapat nating gawin, gawin natin yun. Lahat tayo, gawin natin yun. Sapagkat hinahanap ng Diyos sa atin yan para tayo makakumpleto ng ating takbuhin at makarating tayo sa hangganan. Ang kinakailangan sa atin, huwag tayong hihiwalay, huwag tayong tatalikod sa ating Panginoong Diyos, mamalagi tayo na tayo ay nasa loob ng Kanyang bayan. Huwag nating iiwan ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Mahalin natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Huwag nating bibitawan itong ating kahalalan para tayo makatiyak ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Reaching that promised salvation written in the Bible is the focus of members of the Iglesia ni Cristo. But standing for what is right is often met with persecution. Nung inamin ko na po na nag-iglesia na po ako, yung magulang ko na nagalit po sa totoo lang po. Kasi syempre, Katoliko po kami. Nung bata pa po ako, Katoliko na po kami. Syempre natakot din po ako noon. Kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yan, sabing ganun ng mga magulang ko. At lang, lola ko. Dumating pa po sa times na, sa panahon na, sasamba po ako noon eh. Pero yung lola ko po, tinago yung pangsamba ko na dress. Ako. Mahirap din yung pinagdaanan ko po niyan, hindi po talaga ganun kadali. Ang ginawa ko po, nanghiram mo muna ako ng susuotin. Yun, sumamba po. Kasi yung pakiramdam ko po niya na parang, ayoko pong lumibad. Tinataniman talaga ako ng aral. At sumasampalataya po ko na nandito po yung totoong kaligtasan. Kaya sabi ko po sa sarili ko na maninindigan po ako. Kahit na itakwil man ako o kung ano man yung sabihin nila, okay lang po yun. Magpapatuloy talaga ako, maninindigan. Others may wonder why Iglesia ni Cristo members remain active in their faith when they too experience the various hardships that the Filipino people presently face. Marami na kayong pinagdaanan. Marami ng pagsubok ang dumating sa ating buhay. Maraming suliranin ang humadlang sa atin. Baka ang iba sa atin ay nagkaroon pa ng mabigat na problema sa ating hanap buhay
o kaya mismo sa ating kalusugan. Pero ito tayo. Bakit tayo naririto? Dahil doon sa kapangyarihan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Kristo, na yan ang tinatanggap natin sa ating pagsamba. Kaya nga ang pagsamba hindi dapat pabayaan. Sapagkat dito, natatanggap mo yung kapangyarihan ng magbibigay sa ng lakas, magbibigay sa ng pagtatagumpay para maitaguyod ang paglilingkod na ito. Magagawa natin yung imposible, mga kapatid, sapagkat nasa atin yung lakas at pagtatagumpay na mula sa ating Panginoong Kristo. This is Brother Arnold Kabakungan. Like Sister Lillian, he too converted from the Catholic Church. Ito naman po ang aking sambahayan, ang aking bunso, panganay ko, yung pangalawa, ang aking may bahay. Like any other family man with a wife and children to support, he has had his own share of difficulty in trying to make ends meet. Hindi po maiiwasan na humarap ka sa mga sitwasyong ganito. Sapagkat tayo ay nandito pa sa sanlibutan. Araw-araw, makakasagupa ka ng suliranin. Kung minsan, panghihinaan ka pa. Pero pagka ikaw ay nasa loob na ng kapilya sa pagsamba, nararamdaman mo ang presensya ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoon sa Kristo. Lahat ng problema mo, lahat ng isipin mo sa buhay, doon mo lamang mararamdaman na tinutulungan ka niya, ginagabayan ka niya. At naidadaing mo sa Kanya lahat ng mga bagabag mo sa buhay. The strength that Iglesia Ni Cristo members feel in the worship services is one of the reasons why they remain active in their religious services. However, this activeness has also prompted Brother Arnold's relatives to question what he is doing. Marami silang sinasabi sa akin, dati ganito ka, marangya ka, nabibili mo yung gusto mo, nakakapunta ka sa mga gusto mo. Ngayon hindi, sabi niya, talentali ka, na inuuna mo pa yan kaysa doon sa hanap buhay mo. Sa akin po kasi, hindi ko na iniisip hindi ko na inano sa kanila, hindi ko na po pinapatulan yung mga ganung bagay. Kasi po, mas mahalaga ang paglilingkod. Wala naman pong iba pang hihigit pa sa paglilingkod. Ang lagi ko nga pong sinasabi sa kanila, inuuna ko lang naman yung para sa Diyos. Mga kapatid, yan ang ginagawa ng maraming Iglesia ni Cristo. Kaya sila nakapananatili, sapagkat sila ay nagtitiwala sa Diyos. Kaya nakita ninyo, maraming kapatid tayo ang mapanalanginin. At hindi lang basta nananalangin, nagpapanata. Yung iba, hindi nakukontento na doon lang sa bahay nila ginagawa yung kanilang mga panalangin at pagpapanata, nagtutungo sa gusaling sambahan. Sapagkat alam nila ito ang tahanan ng Diyos. Dito nakatuon ang kanyang paningin, ang kanyang pandinig. Dito niya diringging unang-una yung mga pagtawag ng kanyang mga lingkod, lalo na sa panahon ng kanilang pagsamba. Bakit hindi natin gawin yun? Natatakot kayo sa haharapin nating mga bagay na hindi pangkaraniwan sa darating na taon? May Diyos tayo. Nakahanda siyang tumulong sa atin. Nandyan din ang ating Panginoong Kristo. Hindi lang para tayo ipamagitan sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng lakas. Bibigyan niya tayo ng pagtatagumpay para natin maiusad itong sagutin natin ito, itong ating takbuhin ito, at makarating tayo sa hangganan. Ang kailangan lang ay magtiwala. Ang kailangan lang ang bawat isa sa atin ay manalig sa magagawa ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Iba po kasi yung pakiramdam po na pinagtatalagahan mo po yung pagpapanata. Ang ama po ang siyang naghihintay po sa akin. Sa kanya ko po lahat dinudulog, lahat po. Lahat ng mga ano ko po sa buhay, dalahin ko po.
Saka iba po yung pakiramdam pag nasa loob ka po ng kapilya. Sobrang panatag ka po, payapa, ganun po. Saka pakiramdam ko po, ramdam na ramdam ko po yung Panginoong Diyos. The confidence that Sister Lillian and Brother Arnold have in facing the world is a blessing that they don't keep to themselves only. Rather, they actively share that blessing with their friends and loved ones, so that just as they gain the confidence that God will help them in dealing with everything that life throws at them by virtue of their membership in this growing church, so will others. What is astounding is that the growing number of people joining the Iglesia Ni Cristo as a result of its members sharing their faith and upholding their services to God is neither isolated to Quezon City or the Philippines. Currently, the Iglesia Ni Cristo and its members continue actively in 142 countries and territories around the globe. Ang kinakailangan pala sa pagtakbo natin ay ano raw? Ubos lakas. Kaya pala, ikinakampanya natin sa iglesia yung kinakailangan nating ipagtagumpay ang lahat ng gawain sa loob ng iglesia. Kahit na meron tayong nasasagupang problema, kahit meron tayong suliranin sa buhay, yung ating paglilingkod, ang ating pinagbubuti, ano dahilan? Yun ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Yung katulad ng ginawa niyang pagtakbo, sana kaawaan tayo ng Diyos, mga kapatid. Magawa natin ito, matapos din natin ang atin pong takbuhin.